Topic tayo. Maganda tong topic na to. Naku, na-miss natin to. Miss natin to. Dati, araw-araw ito balita. Ngayon na iba. Oh. Ng tono si Justice Secretary Boying Remulla Boy! Si Boying, buhay na. Hoy, hindi, malakas na. Dati namang buhay, namatay ba yan? Hindi. Ano na buhay? Si Boying, malakas na. Sabi ni Karil, tanga na pag pangalawang nagkamali. Correct. Si Boying, malakas na. Ang masama nito, nag-iba ng tono. Di ba dati sabi, hindi pa papasukin ng ICC? O ngayon, pakinggan natin. Pakinggan natin ang tono ni Boying. ng investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panayam kay Remulla ng Japanese news agency na Kyodo News, sinabi ng kalihim na kailangang pagtuunan ng pansin ang legal na epekto ng investigasyon sa ating bansa. Bagay na pwede raw iakyat sa Korte Suprema. Dapat din daw nasunod ng ICC ang tamang pamamaraan sa investigasyon. Ayan, at tinan mo to ha. Ito usapin niya ngayon. Dapat masunod ng ICC ang tamang paraan. Tamang procedure na gagawin nila sa investigasyon. Ba't teka muna? Procedure na pinag-uusapan ni Boying? Dati lang, sabi nyo hindi pa papasukin ng ICC. Ngayon, iba na tono mo. Nagtatanong lang. Eto ha, may malinis akong tanong kay Boying. Una, bakit hindi mo sabihin niya ng naka-press con? May sakit ka po ba? Nagtatanong lang. Wala namang masama kung may sakit eh. But at least, dapat malaman ng taong bayan kung ikaw ay magtatrabaho o magpapahinga. Kasi dati, araw-araw ka eh. Nagpe-press con. Ngayon, parang walang ganyan. Parang puro ganyang statement yung nakikita. Ewan ko kung may press con siya ngayon. Ngayon, puro, nakikita ko puro statement. I don't know kung mahina ako sa research. Pero kailangan, i-address to ni Boying. Tatrabaho ba siya? O hindi? Pe-press con ba siya o hindi na? O, nag-iba kasi. Iba tono, di ba? Dati siya, laman ng balita, araw-araw siya. Ngayon, iba na. Pangalawang tanong, ito, napaka-importanting tanong. Kasi nag-iba siya ng tono. Parang nag-iiba siya ng tono. Yang bang pag-iba mo ng tono, tanong lang po, Secretary Boying, yung pag-iba mo ba ng tono, ay yan din ay sayaw ng tsa-tsa? Sumasayaw ka ba sa tsa-tsa? Tanong lang, bakit mo nasabi ang Coach Oli? Gaya ng sabi kong paulit-ulit sa inyo, mag-iingat tayo sa pasok ng balita. Huwag tayo madadivert palayo sa pinakamatinding usapin ngayon. Ano? Yang tsa-tsa. Ngayon, nawala to si Boying di ba? Ang tagal. Pero alam natin, ito ang star player, kumbaga sa basketball, ito ang star ng press con. So kung meron kang gustong ma-divert, ang dapat mong tawagan si Boying. Di ba? Kung meron kang balita na gustong ma-divert, si Boying ang makahagawa nun. Kasi magaling to sa press con before eh. Ngayon, ang tanong, nadadivert. Ito bang usaping ito sa ICC ay isang pamamaraan ng diversion? Nagtatanong lang, sumasayaw ka ba sa tugtog ng tsa-tsa? At gaya ng sabi ni Pimentel, lumakas lang ang volume, sasayaw din pala sa tsa-tsa. Again, dapat pag-usapan tong ICC. Pero wag tayong lilihis. Wag tayong makakalimot sa totoong usapin, which is tsa-tsa. Wag tayong papayag sa tsa-tsa, wag tayong papayag sa Tamba Initiative. Para masigurong iginagalang pa rin ito ang karapatan ng mga Pilipino. Sa kabilang banda, sinabi ni Remulla sa Kyodo News na walang mali sa investigasyon ng ICC kung wala silang iligal na ginagawa. Dati, hindi pa papasukin ng ICC. Tingnan nyo yung statement ha. Ngayon, walang masama kung mag-iimbestiga ang ICC basta wala silang ginagawang illegal.
Ulitin ko. Bago ko ulitin tong statement na to, bago nyo marinig, ang statement before, hindi papapasukin ng ICC. Ang statement ngayon, Walang mali sa investigasyon ng ICC kung wala silang illegal na ginagawa. walang mali sa investigasyon ng ICC kung wala silang maling ginagawa. Dati hindi papapasukin, ngayon wala nang masama. Kita nyo? Kita nyo na ang politiko kung paano magbago ng tono? Ako lang ba ito? In my opinion, iba na tono nito. Baka nga sumasayaw na sa tsa-tsa eh. Kahit mahina. Kahit may sakit pa ngayon, di umano. Ngayon, iba na. Ito pa isa o-observe nyo. Ito bang panggigipit ng ICC kaya ayaw nila i-pull out ng todo ay para masindak si PRRD at maglaylo ng pitik? Ulitin ko. Kasi pwede naman nilang sabihin huwag kayong pumasok. Tapos ang istorya. Gaya ng sabi mo, si Bongbong Marcos mismo nagsabi huwag papasukin ng ICC. Bakit ganyan ang tono? Nagtatanong lang po. Bakit iba ang tono ng sekretary? Dahil ba? Again, hindi muna niya ibigay lahat. Kung bagat sa nililigawang babae, hindi ko muna ibibigay lahat. Itinatago ko muna yung aking para meron akong bragging o bargaining rights. Makikibargain ako. Anong bargain? Pag pumitik ka ng pumitik PRRD, diyan sa mga tambalos-los, papasok ang ICC. Pero pag nanahimik ka, nag-steady ka lang dyan, hindi papasok ang ICC. Nagtatanong lang po, ganun kaya ang ibig sabihin nito? Kasi kaduda-duda itong patungkol sa ICC. Hindi papapasukin, hindi papapasukin. Ano ba talaga? Di ba? Parang nakakainis. Ano ba talaga? Can you please make up your mind? Sasabihin ng ganito, tapos iba gagawin. Tapos sasabihin, hindi papapasukin, tapos walang masama. Tapos sa susunod na statement, ganito, tapos iba na naman. Lumipas na 1-2 taon na. Yung statement nyo, pag ganong-ganong pa rin. Walang tuldok. Hindi papasok ang ICC, peste kayo. Tapos. Wala nang usap-usapin kung illegal to, hindi illegal, dapat pag-usapan. Wala nang ganun na. Procedure. Wala. Kung papasok. Kung hindi papasok. So ano ba? Papasok o hindi papasok? Ang gulo nyo eh. Walang ulo-ulo lang. Kung papasok, pasok. Kung hindi papasok, hindi. Ang gulo, di ba nila? Parang mga babae. Iba-iba ang statement. Alam niyo yung style na ganyan? Ha? Ito opinion ko ha. Yung ganyang style, inuuto nyo taong bayan. Hindi nyo ibibigay ng todo. Bahala kayo. Basta kami, may inaantay kami. Ngayon, kayo mga viewers, kayo na magdesisyon kung ano ba yung posibleng inaantay. Siguro naman public knowledge na yon. Kayo na lang nakakaalam. Sa akin, meron akong opinion. Iba-iba tayo ng opinion. Kasi walang walang lehitimong tuldok. Puro paduda ang statement. Asar na asar ako sa mga paduda statement. Paiba-iba. Papayag, hindi papayag, pwede, hindi pwede, oo, hindi. Pabaklang statement eh. I have nothing against gays na. Pero ibig sabihin, hindi yung tuldok. Ano ba talaga? Lalaki o babae? Itim o puti? Laging paduda statement. Pero marami raw dapat linawin ang Philippine government at ang ICC kaugnay sa proseso ng kanilang pagkalap. Sorry po Karil, aray, babae po ako pero consistent. Correct naman. Hindi naman lahat ng babae ay inconsistent. May mga lalaki nga din inconsistent eh.
Di ba? Kausap mo lang ngayon eh. Oh. Tapos bukas, iba na. May ganun ding lalaki. Ha? Hindi lahat ng babae. No? Nangyari siguro sa akin, natapat ako dun sa mga babaeng consistent. Pasensya na po, ha? Pasensya na po. Kasalanan ko pala. Ay, ano ba yan? Mga pahayag at ebidensya. Sinisikap ng News 5 na kunin ang panig ni Remulla sa Pero ito naman, ha? Is it just me? Iba-iba na pangangatawan ni Remulla, no? Parang pumayat siya. Tama po ba ako? Tama-tama. Medyo pumayat siya at saka medyo lumaglag yung kanyang eye bags. No? Kung siya ay nag-diet, good yan. Pero kung sasakit, get well soon po. Iba nga pangangatawan niya ngayon. Sa aking tingin, ha? Lagi nating binabalita yung mga press con niya eh. Kaya nakikita natin madalas yan. lumabas na report ng Kyodo News. Mga Ayan. O, ito, next topic tayo.